Ang sandata na tinatawag na skeleton spear ay ibinebenta sa auction sa halagang 70 million won at sa dulo nanalo ang isang lalaking nagngangalang Jin Seok.sa auction. Ang lalaki na nakikipagkumpetensya sa kanya na si Troy Jae-hyuk ay sumalubong sa kanya sa parking lot at nagtatanong kung bakit siya magbid ng 200 milyon para sa isang bagay na nagkakahalaga ng 70 milyon nang may pang-aasar kay Seok. Jae-hyuk pa'y nasabog ang kanyang sasakyan kaya nabuksan ni Seok ang skeleton spear. Handang mag-counter-attack, sa likod niya inihanda ni Jae-hyuk ang kanyang sariling sandata at nang si Seok ay umatake sa kanya gamit ang sibat ay napunta siya ng isang malakas na suntok gamit ang metal na guwantes mismo sa mukha ni Silk Jae-hyuk. Pagkatapos ay binalaan ang ibang lalaki na walang sino man makalabas ng buhay sa auction na iyon matapos silang manalo sa isang bid laban sa kanya. Si Shwa Jae-hyuk ay pinagalitan ni Yurak dahil sa pagdulot ng kaguluhan sa auction. Binalaan siya nito na huwag nang guluhin muli bago sabihin sa kanya na umalis sa kanyang opisina. Sa ospital ay umalis si Hyun-soo mula sa Shaoyo. Bago bumalik upang bisitahin ang kanyang kapatid doon ipinaliwanag sa kanya ni Master na ang paraan para matulungan ang kanyang kapatid ay may kinalaman sa tinatawag na The Severing Heavenly Language, na hindi niya magagamit sa ngayon. Ito ay isang mystical technique na isang uri ng pangkukulam na naimbento ng isa sa mga heavenly demons. Pero hindi magagamit ni Hansu dahil wala siyang heavenly demon body na pinaalala ni Hyansu sa matandang guro tungkol sa kakayahang kopyahin ang isa sa kanyang mga diskarte isang beses sa isang araw at siya ay positibong magagawa iyon. Ang pagsasagawa din ng makalangit na wika, agad niyang inilahad ang kamay sa harap ng kapatid at tinawag ang kumakalat sa paligid niya ang mga ring teknik ng asol at runic na wika. Habang mukhang gumagana ang spell na mas pinipilit niya, ang chi ay pumasok sa proseso, ngunit nagba-backfire ito palayo sa kama. Nagtaka si Hyun-soo kung bakit hindi ito gumana tulad ng dati. Ipinaalam sa kanya ng tao na nararamdaman niya ang kapangyarihan ng isang hindi kapani-pani walang malakas na pag-iral at wala pa siyang sapat na kapangyarihan upang kontrahin ito. Samantala sa ibang lugar ay nagtatalo ang dalawang S-rank hunter tungkol kay Hyun-soo. Bago nag-ambala ng isang lalaki na nagngangalang Yamamoto Rakeshi isa pang S-rank hunter at tinanong siya ng Vice Guild Leader ng S-Guild Hildil Lordman, tungkol sa fragment kung saan sinagot niya na hindi ito ang pinaniniwalaan ng dalawa na maaaring hilahin ang hitsura ni Park Hyun-soo. Ipasa ang isang pira-pirasong ekspedisyon para sa Red Lions. Pati na rin si Jill ay nag-uusap tungkol sa kung paano ang mga portal na kumalat sa buong mundo. Ang mga fragment ng paraiso, ang Ancestral Dragon, ay kailangang pangalagaan ang lahat ng ang mga fragment sa loob ng isang taon. Parang isinumpa ngunit kung ang mga fragment ay hindi aalagaan sa loob ng isang taon. Kung gayon ang mundo ay haharapin ang isang sakuna na kahit S-rank ay hindi makakayanan. Sa ospital si Hansu ay bumisita sa mga nakababatang kapatid ni Chae-young, kung saan ipinaalam sa kanya ng kanyang amo na ang malamig na enerhiya ang siyang dahilan kung bakit silang lahat ay comatose. Mga bagay na nakatira sa tubig sa panimula nagdadala ng enerhiya at ang mga merman monster na iyon ay nagtataglay ng malakas na yin energy. Kaya naman ang mga may mataas na yin energy sa kanila ay natural na hindi ito kakayanin ng mga katawan. Kapag ang kanilang yin at enerhiya at ang enerhiya ng merman ay nagtagpo at naging malamig na enerhiya, ito ay tulad ng sila ay pumunta sa isang estado ng hibernation upang tratuhin sila yang enerhiya ay kailangang alisin ang yin energy. Na si Hanzo, pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ng isa sa magkapatid at gumawa ng isang bagay na nagtulak palabas ng itim na usok na parang yin energy mula sa katawan ng bata. Ang kanyang amo at inutusan siyang agad na sunugin ang yin tinatangka ng energy ni Hanzo na sumipsip ng yin energy mula sa katawan ng batang lalaki sa kabila ng binalaan siya ng mga old masters laban doon sa sandaling masipsip niya ng buo ang enerhiya ay nagsisimulang magbago ang kanyang katawan. Mula sa isang maayos na katawan ng yin at yang, ang matandang guro ay nabigla nang mapansin ang nawala sa isang pagsabog ng tubig at muling lumitaw sa ibaba ng bahagya si Hanzo. Naabot niya ang 3 bulaklak na pink bloom para sa isang maikling sandali. Habang nasa kawalan ng ulirat, nang matapos si Hanzo nagising ang bata mula sa kanyang pagkakoma, habang si Hanzo ay gumanap ng parehong proseso sa batang babae na gumising din sa saya at sorpresa ng lahat. Kaya't si Lee ay ipinaalam kay Minor ang tungkol sa pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng na comatose sa ospital at nagpa siyang sumangguni sa sangay ng manager na dagdagan ang bilang ng mga kama sa ospital at mga medikal na tauhan sa sandaling iyon. Pareho siya at si Yurak ay nakatanggap ng tawag na naghahatid sa kanila ng balita tungkol sa pagbibigay ni Hanzo ng mahimalang lunas sa mga pasyenteng na comatose.
Habang ginagawa niya ito, tumataas ang level ng kanyang harmonious na yin at yang ng kanyang katawan. Habang ginagamot ni Hansu, tumatawag ang isa pang pasyente na Hai-urak upang ipaalam sa kanya na ang asosasyon ay humiling din ng kanyang tulong sa kanilang ospital. Kahit na may malaking bayad. Sa gabing iyon, ang S-rank hunter Haksan Balder ay nakatanggap ng tawag na nagsasabi sa kanya kung nasaan si Hansu. Mabilis siyang umalis ng bahay at ang paggamit ng isang espesyal na kakayahan ay nagpapabilis patungo sa lungsod. Nasa bahay si Hansu, nakatanggap siya ng babala ng tawag mula sa kay Hai-urak na nagsasabi sa kanya na lumabas ng kanyang bahay. Si Hansu ay nagmamadaling lumabas sa kalye nang may bumababa mula sa kalangitan na may isang hindi kapani-paniwalang force. The smoke clears. Upang ipakita kay Haksan na si Balder na handang humampes, ay nagtipon siya ng isang bola ng enerhiya sa kanyang kamay at ipinadala ito sa paglipad patungo kay Hansu. Mayroong isang pulang alerto sa asosasyon tungkol sa isang hindi nakikilalang buhay na organismo sa lugar kung saan nakatira si Hansu. Supersonic speed na bihira kahit nasa S-rank, kaya parehong taglay ni Lim-ina at Hai-urak. Umabot sa conclusion na ito ay si Haksan na naniniwalang siya lang ang may kakayahan. Papaalis na si Lee Minor, ngunit pinigilan siya ng manager ng sangay. Ipinaalam sa kanya na hiniling na ng asosasyon sa Asher Dragon Team na simulan ang paghahanda para sa paggamit ng Divine Item Mirror World. Isang grupo ng mga nakamotorsiklo. Ang Asher Dragon Team mabilis na tumungo sa lungsod sa pinangyarihan ng labanan matapos kumpirmahin ang pagkakaroon ng Mirror World kasama ang isang miyembro ng koponan. Ang tinatawag na Hawk ay tumalon mula sa isang mataas na gusali at literal na nag-transform sa isang lawin bago lumipad sa kalangitan. Samantala, nagulat si Haksan nang makitang hindi lamang nakuha ni Hansu ang yin energy. Ngunit nakamit din ang revolusyon sa bawat kaharian. Habang ang master ni Hyun-soo ay nakakaramdam ng kapangyarihan mula kay Haksan na ay mas malakas kaysa Hai-urak na nakamit niya kahit man lang ang Supreme Peak Realm. Kung saan siya nanggaling, tanong ni Hansu kay Haksan kung bakit niya siya inatake nang wala sa oras. Ngunit siya ay masyadong abala na nagulat na may isang ranggo na napigilan ang kanyang pag-atake. Si Hansu sinusubukang i-clear ang paligid ng mga dumadaan at bystanders, bago ang kanyang atensyon ay hinayla pabalik sa laban niya gumagamit ng flower arts technique para harangan ang pag-atake ni Haksan. Naginamit lang ito bilang isang distraction na lumapit sa likod niya at umatake gamit ang body transmutation na nagiging metal ang braso niya. Bago niya ilunsad ang isang supersonic na match 3 na suntok mula kay Hansu, ang nablown away sa kanyang pagtatangka harangin ang suntok. Na nagulat na wala siyang magawa kahit na pagkatapos ng pagtipon ng kanyang internal energy. Pagkaraan, gumanti si Parks at siya at nagsimulang maghagis ng isa pang supersonic na Mach ng 3 suntok nang ipaalala ng matandang guro kay Hansu ang makalangit na demon footwork. Ginagamit niya ang pangalawang teknik at ang Heaven Demon Flight para atakihin si Haksan sa kalagitnaan ng strike. Ngunit sa halip tumilapon siya habang si Hai-urak ay paparating sa lungsod. Umaasang hindi pa nagsisimula ang laban. Lumapit si Haksan sa prone form ni Hansu bilang matanda. Kinikilala ni Master ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Ngunit naniniwala siyang kailangang malampasan ni Hwang-soo ang pagsubok na ito upang magawang lumaki bilang isang makalangit na demonyo. Habang si Clarkson ay naghahanda na maghagis ng isa pang supersonic na suntok, ngunit nagising si Hansu sa tamang oras. Nangangalap siya ng enerhiya at ginagamit ang epekto ng binhi upang maglunsad ng isang malakas na suntok kay Hyukson. Na tumilapon si Haksan dahil sa epekto ng pag-atake ni Hansu at ang kanyang metal na braso ay napinsala ng husto. Gayunpaman ay mabilis niya itong pinalakas gamit ang Steel Pulse, dahil sa kanya ang recovery rate ay nasa antas ng demonyong monsters. Pinayuhan ng matandang master si Hyun-soo na gumamit ng Wood Impact para sirain ang kaloob-looban ng kanyang katawan. Ang kaloob-looban ng kanyang katawan. Nang hindi siya hinahayaan na mapahinga si Hyun-soo, kaya nabato ng kahoy na impact kay Haksan. Ngunit siya ay nawala sa isang pagsabog ng tubig at muling lumitaw sa ibaba niya. Bahagyang si Hansu ay nagawa niyang iwasan ang kanyang pag-atake at lumayo. Ngunit mabilis na sumunod si Haksan at tumabi sa kanya na may nakataas na talem. Mula sa kanyang metal na braso na handang pumatay sa kanya, ang bakal na suit ay gumagamit ng epekto ng dahon upang hampasin siya sa pagkakataong ito at nagawang gumawa ng sugat sa tagiliran ng kabilang lalaki. Habang sinimulan agad ni Haksan na mabawi ang bakal, si Soo ay humahantong sa kanya patungo sa isang walang laman na paaralan, upang mas mahusay na mailunsad ang mga pag-atake nang hindi nababahala tungkol sa kaligtasan ng mamamayan ng Parkson.
pagalingin ang kanyang sarili at bahagyang gumagamit ng steel pulse. Bago sundan ni Hansu ang kanilang laban sa paaralan. At si Hyunsu ay patuloy na tinamaan si Hakson pagkatapos ay nag-iipon ng malaking lilang bola ng enerhiya. Bago ito ilunsad kay Hyutu bilang tinatapos ang pag-atake na nagdulot ng malaking pagsabog. Nagsimulang umatras si Justice Hudson. Habang si Hansu ay nanatiling naktayo ng hindi natatalo. Naghahanda si Hakson na maglunsad ng isa pang purple energy ball sa kanya. Ngunit bigla itong nawala sa midway na naniniwala ang kanyang katawan ay gumagana. Naghagis ng isang normal na suntok si Hakson gamit ang kanyang metal na braso. Ngunit nakasalubong ni Hanzo ng pagsalag ang isang mas malakas na suntok. Si Hanzo ay gumagamit ng seed impact na puwersang nagpapadala kay Hakson papalipad palayo. 5 araw ang lumipas sa loob ng portal, nagpractice si Hanzo ng mga suntok niya at sipa. Ngunit hindi ito kasing lakas ng inaasahan niya matapos makuha ang parehong binhi ng makalangit na demonyo at ng panloob na enerhiya ng emoji. Para siyang may balon ng enerhiya ngunit hindi siya sapat na lakas para makuha ito ng higit sa 10 beses. Ang tanging bagay na makakatulong sa kanya na lumakas sa sitwasyong iyon ay sa pamamagitan ng pagkapanalo laban sa isang mas malakas na kalaban sa itotoong laban at kaharap niya ngayon. Ang kanyang unang malakas na kalaban na nakuha ni Paxson back up noon. Ang buong katawan niya na ngayon ay nababalutan ng bakal, hindi pa handa ang mga bala ng enerhiya niya pero kaya pa niyang tapatan ang laban kaya sinisingil niya si Hanzo with match 5, bago pa nakareact si Hakson. Nasa kanya na si Hakson at ang lakas ng impact nito ay nagpapalipad kay Hanzo palabas. Hakson ay handang seluhin siya gamit ang mga talem sa kanyang mga braso kaya pinayuhan ng matandang guro si Hyunsu na gamitin ang Heavenly Demon Spirit. Habang nagsasanay si Hyunsu, naisip na ang pamamaraan na ito ay masyadong mahirap. Ngunit ang lumang sinabi sa kanya ni Master na isipin ito sa paraang ito na isang hakbang paatras at payagan ang iyong kamalayan na dumaan mula rito. Ang lugar na iyon sa kasalukuyang si Hansu ay sumusubok sa pamamaraan at sa tulong nito ay namamahala. Upang hindi lamang umalis sa paraan ng mga talem ni Hakson kundi pati na rin ang kontra-atake gamit ang isang nakakaapekto mismo sa katawan ni Hakson. Pagkatapos ng smoke clears mula sa pagsabog, nagulat si Hanzo nang makitang buo pa rin ang katawan ni Hakson at bago pa siya makapag-react. Natagpuan niya ang patay na katawan ni Hakson na nakahandusay sa lupa. Ang nasugatan lamang ang makalangit na demonyo ay nakatayo laban sa demonyo na nangangako na papatayin ito. Para sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan, inalok siya ng demonyo na maging kanang kamay niya. Ngunit tumanggi siyang magtiwala sa kanyang kakayahan. Humiram ng kapangyarihan mula sa kalikasan upang gumamit ng martial arts kung wala siyang panloob na enerhiya, inilunsad niya ang kanyang sarili bilang hindi demonyo gamit ang heavenly spiritual skills na katawan sa kasalukuyan. Ang mga mamamayan ng daigdig ay tumitingin sa takot, habang ang buong paaralan ay naluluha. Dumating ang Asher Dragon Team sa site at nagpapatuloy ng may pag-iingat na inaasahan nilang patay na si Hanzo, ngunit nagulat silang harapin siyang buhay at nakakulong sa isang labanan kay Hakson. Nang ulitin ni Hanzo ang tanong niya kung bakit biglang si Hakson ay inatake siya, ayaw niyang sumagot at biglang ilulunsad sa ere ang kanyang enerhiyang bumabawi ay agad niyang pinaputok ang isang enerhiya. Ang bumagsak kay Hanzo na kailangang gawin ng matandang master para iligtas siya sa pagpatay na nakuha ng pag-atake. Ang kanyang tagiliran ay napuruhan ng kaunti at si Hyunsu ay nakahiga na pagod at nasunog ang kanyang Panginoon na hinimok siya ng kanyang amo na bumangon bilang si Hanzo. Nakikita ang isang imahe ng kanyang nakaraang sarili na dumadaloy patungo sa kanya. Habang si Lee Minor ay nagutos sa Asher Team na hamarang bago mahimatay si Hanzo. Pagkatapos ay dumaan sa portal at sa isang desyerto na lupain ng matandang guro ay nagpahayag na ang lugar ay masyadong malawak upang maging illusion. Pagkatapos ay ipinaliwanag na noong bata pa siya ay muntik na siyang mamatay dahil sa halagang kailangan niyang bayaran para sa ilusyon.